ay talaga naman mga kadonatics, hindi na pinatagal ni Marcos Jr. ang pagpa-impeach kay Inday Sara Duterte. Bakit mga kadonatics? Ngayon lang may press conference itong si Bonjing Rimulya. At alam nyo ba kung anong sabi niya? Bubuksan niya uli yung impeachment case ni Inday Sara Duterte. Biruin mo mga kadonatics, ganyan kagarapalan ang mga tao ngayon. Ay akala natin okay na. Ay nako, isa namang dilubyo mga kadonatics kasi itong bakulo na to, inappoint na ni Bongbong Marcos. Sobra. Ito, pakinggan natin mga kadonatics. Ng DOJ. Kaya tuloy-tuloy ang relationship na to. Tuloy-tuloy ito at marahil ay gagawin pa ng ibang refinement para mas mabilis ang proseso. Sir, isa din po sa dadatnan nyo doon ay yung committee report po ng House on the confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayun na. Marahil, nandiyan na yan eh. Actually, nandiyan na see? naman sa ombudsman ang mga report na yan. At bubuknatin natin. Pag-aaralan at tatanungin natin yung mga may hawak doon ngayon. Mga may hawak at yung may tungkulin na hawakan ng mga kasong yon bago tayo dumating. Si atat na talaga yung administrasyon mga kadonatics. Kasi hindi nila matatalo si Inday Sara Duterte sa mga paraan nila noon mga kadonatics. Ngayon, eto na naman, itinilaga si Bonjing Rimulya. Kasi powerful mga kadonatics ang ombudsman. Kayang magtalaga ng kaso or magsampa ng kaso kahit sino mga kadonatics. Di ba? Grabe talaga. 7 silang pinagpipilian. Si Bonjing Rimulya talaga. Kaya alam niya mga kadonatics, alam niya na ito si Bonjing Rimulya maaasahan to. Kinidnap nga si Pangulong Duterte. At ngayon, hindi imposible mga kadonatics na si Inday Sara yung susunod mga kadonatics. Nakakaawa talaga. At of course, our prayers are more powerful mga kadonatics. So let's keep on praying para itong maghahaman ng mga tao na to hindi mananalo at mananatili sa pwesto. Meron pa ako mga inaayos dito. Excited talaga mukha. Kakausapin ko na yung mga tao doon. Pero officially, malamang Friday. Officially. Wala talagang silbi itong si Amy Marcos mga kadonatics. Nag-file pa daw siya ng motion of reconsideration. Parang ganun mga kadonatics na hindi dapat italaga itong si Rimulya. Pero wala namang nagawa. Puros lang dada mga kadonatics. Para sabihin may sinabi mga kadonatics. Ay nang. Pero manunumpa na ako by Thursday. Ayun ang Grabe. Ano po kaya ang pagiging acting secretary ng DOJ? Napagkasunduan na kanina nung ako'y nasa Malacanang, nakausap ko ng presidente, Undersecretary Vida will step in as officer in charge or acting secretary. Sir, you spoke to the Hindi ko kilala yan. Ano po, sir, yung mga instructions na binigay po niya sa inyo? Sabi niya, yung accountability of public officers, pangalagaan mo talaga. At hinahanap ng taong bayan yan. At ako naman siyempre. Ay nako. It's so blasphemous mga kadonatics pag itong mga taong to. Sinasama nila yung taong bayan sa mga speech nila. Kasi makikita mo naman sa kanila mga kadonatics na wala talagang mga pusong to. Wala mga puso. Maitim yung mga budhi nitong mga taong to mga kadonatics. Kaya pag sinasama nila ang taong bayan, parang nagugusbong talaga po. Ay nako. Yun naman ang hinahanap ng trabaho. Kagalit. Yun ang aking hilingin trabaho sa kanya. Kaya nagkasundo naman kami dyan sa bagay na yan. At marami pang iba na kinakailangang gampanan para mapabuti natin ang takbo ng ating bansa. Sir, nung nag-a-apply pa lang po kayo bilang ombudsman, marami na pong mga kritiko, yung nagsasalita. Senator Amy Marcos is saying na pag kayo raw po ay naupo, asahan na raw po ang mga kaso laban daw po sa mga Duterte at sa mga aliado nito. Alam nyo, nung naging DOJ Secretary ako, ang unang-una kong tinanggal, weaponization ng batas. And it will not be weaponized. Sisiguraduhin ko sa lahat yan. Wala itong sisinuhin. Ang trabaho ng ombudsman para sa buong Pilipinas, hindi sa isang kampo ng politika. Kaya wala tayong sisinuhin dito. So yung DOJ Sarap talaga suntukin. ibalik muna ang kaso para to weed out yung mga nuisance cases. Will you be adopting the same ombudsman sa... Siyempre, dapat taasan ang standard. Sabi ko nga, dapat mawala yung weaponization ng office. Dapat dyan talaga, hanapan ng ebidensya at yung ebidensya matibay. Weaponization ng office. Ginagamit niyo yung office niyo
para idiin ang isang tao, mga bungok man kayo. Ginagawa nyong weapon yung office nyo para sampahan ng kaso yung mga kalyado ni Tatay Digong. Tapos, it's so ironic mga kadonatics na sinasabi niya ito mga... Para pag final na, ang idea natin dito iba yan. No? Actually, hindi naman iba. Alam to ng lahat ng abogado. Pag kumpleto ka sa ebidensya at ang kaso ay nakamada nyo na kung paano gagampanan ng kaso, kung paano ihaharap sa husgado, ang gusto natin mag-continuous trial para mabilis. At iiksian natin ang taktika ay susubukan nating maibsan, mabawasan yung mga taktika ng pagdidelay ng kaso. Kasi ang naging tendency na marami, i-delay yung kaso, sabay sasabihin, they were denied the right to a speedy trial. Hindi ho pwede yan. Dapat dito talaga yung benchmarking ng lahat ay magawa para bilisan natin ang trial ng kaso. Ayusin ang ebidensya para tuloy-tuloy ang takbo. And ano yan, pwede naman kausapin dyan ng makikipag-dialogue ako dyan sa Sandigan Bayan para magkasundo naman sa bagay na ito. Kasi nga, ang justice system, dalawa yan, hindi naman DOJ lang yan o ombudsman eh. Ang isang parte niyan talaga ang court system. Kaya pag-uusapan namin yan para hindi na manaig ang mga taktika para humaba ang mga kaso. Eh talaga namang pinatungkol to sa impeachment case ni Inday Sara Duterte mga kadonatics na kesyo dinidelay do yung kaso, yung impeachment na proceeding sa Senado. Wala. Isang araw pa lang mga kadonatics bago tinilaga. No, I mean, on the same day, ngayon mga kadonatics, press conference, alam na natin kung sino yung tinitira. Di ba? What would we expect in the future mga kadonatics? Especially, he asked for it and Marcos Jr. na kontra ng mga Duterte granted his request mga kadonatics. Wala tayong maaasahan sa taong to. Nag-agree pa siya mga kadonatics na balaktutin yung batas. Nag-yes sir pa siya. Di ba? At tapos, itinalagang ombudsman. Anong klase to? Marcos Jr. bumaba ka na kung ayaw mong may mangyari sa'yo. Marami po kayong unfinished task na iwanan sa DOJ. What will happen? Tiwala naman tayo na nasimulan na natin ang dapat magampanan ng DOJ. Nandun na tayo sa direksyon na yan. Kaya hindi ako natatakot na iwan ang DOJ na nandun pa yung mga trabahong kailangan gampanan. Pero syempre, ito talaga yung 3 taong kong ginagawa na araw-araw. So mag-a-adjust pa tayo. Mag-a-adjust. Sir, meron ka bang mga list of names na nirecommend sa Pangulo na pwedeng pumalit sa'yo bilang Secretary of Justice? Hindi pa namin napag-uusapan. Yung una muna yung officer in charge. Yung officer in charge or acting secretary pagdating ng Biyernes. Dapat itong mga reporter dato tanungin din itong si Remulla kung ano yung say mo sa anak mo na nahulihan ng droga bilang ombudsman or Department of Justice Secretary. Hindi ba conflicting yan sa duty mo as a public servant, especially sa justice system? Ay nako, saan na si Eden Santos when we need her the most mga kadonatics? May NAT 25 naman oh. Ay nako. Sir, not necessarily related sa ghost projects, pero is there any government agency that you think that the ombudsman should pay special attention to? Ano to buong gobyerno to the whole government system is the purpose by which this office was put up by the framers of the Constitution is to make all public officers accountable. So every branch of government comes in. Kaya wala tayong special rito, lahat talaga we should live by the code of ethics, ethical standards, at lahat ng mga batas natin dapat sinusundan talaga. Kagaya ng sinusumpaan natin tuwing tayo nag-a-assume ng office. Sir, nung una Bugo! kayong Tambalus-lus mo. sa DOJ, sa una po nating interview, dinescribe niyo po yung DOJ na masalimuot. Yung mga problemang dinatnan niyo po sa sistema. How are you leaving the DOJ now?
Well, hopefully Salimuot that pa rin. we've set the right direction for it. Hopefully. Marami tayo na bago na dating gawi na hindi dapat. Yung pagkidnap kay Tatay Digong na hindi man lang hinarap sa local court. O yun, talaga. Maganda yun yung mga ligasiya mo. Humanda ka talaga, Bunjing Rimulya ka. Humanda ka. At pero ganun pa rin eh. Ang justice system, laging catch up yan. The deadline is always yesterday. Yun ang sinasabi ko lagi. Kaya there's always a sense of urgency with what we do here in the office. That's why we go to work every day. Basta health permitting, we're here every day para gampanan lahat ng kinakailangan gampanan. Kasi nga marami tayong backlog. The backlog is always there to address. Ganun din sa ombudsman. I think that's also the same rule applies to the ombudsman's office. So will be changes sa policy ng lifestyle changes na Lifestyle checks. Kasama yan. May mga batas na lumalabas talagang mahalaga. Yung civil forfeiture law. Yung forfeiture law natin na soldier na magpa-file. Yan, pwedeng kausapin ng soldier para mabilis ang coordination with the ombudsman. Marami talaga yan na pwedeng gawin ang opisina ng ombudsman. And it has to be a working, running ombudsman's office. Yun talaga yung goal natin dito. Sir, yung mga salin, ito po ba isa sa publiko na? Ano yan? Dapat lang. Pero meron tayong data privacy law. Meron tayong pangingatan. Wala tayong karapatang matatrample upon na ating ma-violate. Kaya we will lalagay tayo ng guidelines lang sa pag-release ng SALN. And basically, unang-una ayaw natin yung subject ng data privacy law, dapat igalang natin lahat yan. At pangalawa, hindi dapat maging risk yan sa mga tao na i-release mo information. Kasi baka mamaya talagang naglahad talaga ng figures yung tao, ang isang opisyal, marami siyang cash, baka makidnap pag hindi natin. Loss makidnap. Alam na naman ng taong bayan kung sino yung may bilyo sa bangko, kung hindi man sa bangko, at least yung overall wealth nila. Loss mo makidnap. Eto, bantay sarado nga kayo, ang tataas ng mga gate ng bahay nyo, mga lo. Ay nako, napakababaw na rason mga kadunatics na hindi ilabas yung full transparency sa SALN dahil lang makidnap. What makidnap? Ano? Tayo na niloloko nitong mga to eh. 'Di ba? Nakakagalit talaga mga kadunatics. Hindi ako ganito magsalita pero wala kang magawa kundi magalit talaga. Nilabas natin lahat yan. At siguro isa pang bagay na dapat tingnan natin, yung sharing ng information. Ano ba purpose? Ba't kinukuha ang SALN? Kung ito yung investigative journalism, sana naman i-share ang findings. Exactly all the findings should be shared with the Office of the Ombudsman also. Para naman, not left in a lurch, not left in a void ang Office of the Ombudsman. Makinabang din naman. Sa pag-release ng information, we get information back also. Sir, you mentioned din po doon sa JBC noon and yung interview niyo po sa media na gusto niyo makatuwang yung publiko sa paniniguro. Crowdsourcing. Crowdsourcing of information, malaking bagay yan. Gagawa tayo ng mechanism para makuha namin ang gustong ilahad ng publiko tungkol sa mga taong dapat imbestigahan ng Office of the Ombudsman. Sir, yung automatic docketing po ng cases, babaguhin. Sana natin pag-usapan yun kasi I want to see how it runs right now, how the caseload of the Ombudsman's Office. I want to see the caseload of the Sandigan Bayan, kung gaano kabigat, para ma-estima natin kung paano tayo gagalaw dito. May time and motion na involved dito para mapabilis natin. Ang sinasabi ko nga, kung kaya i-continuous trial natin. Hindi na dapat umabot ng taon-taon para isang tao ay ma-convict o ma-acquit. Dapat dito talagang talagang i-build up ang kaso para ready for trial lahat ng kasong ipa-file ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. So, bilang ombudsman po, baka may message po kayo sa mga tuwaling opisyal ng gobyerno? Hindi mo lang Malaking message kasi tiwali ka din. Ay meron pong opisina ng ombudsman na nagbabantay sa pagganap natin sa ating tungkulin at kung tayo hindi tatalima sa batas,
ay mayroon pong nagbabantay pa rin at pananagutin po ang hindi susunod sa batas. Okay? Sir, may bilin ka ba sa mga opisyal na iwan mo dito? Yung mga trabaho? Carry on. I think that we're in the right direction. So they should carry on the fight here. Ay, nako, sana yung investigative journalism nila mga kadonatics. Nako, napakahina ng mga questions nila. Walang sense, walang substance. Kasi si Edith Santos wala dyan eh. Nako, sayang. Anyway mga kadonatics, ano sa tingin nyo na naging ombudsman na itong kumag na to? Ay sino na naman kaya ang madadali nitong mga kadonatics ng mga Duterte? Inday Sara Duterte is so much powerful sa kanyang office mga kadonatics. Dapat lang hindi siya magpa-under sa taong to. Dapat gamitin niya yung power niya mga kadonatics as the second highest office of the nation. Eto mga kadonatics, may papalit na kay Ping Lacson at eto nakakatuwa nga mga kadonatics at nakakabahala kasi yung ipapalit nila mga tuta pa rin ni BBM. Tuta ni Soto ngayon sa Senado ang ipapalit. At ito yung mga tao mga kadonatik. So makikita nyo naman yan sa screen. Tingnan nyo naman yan mga kadonatik. JV Ejercito. Ipapalit sa Blue Ribbon Committee. Isa yan sa mga kadonatics candidates. Risa Hontiveros. Look at that face mga kadonatics. Rafi Tulfo. See? Pia Cayetano, Kiko Panghilinan. Diba? Sa kanila pa rin mga kadonatics. Majority black pa rin. Ganyan ka mga walang, ay nako. Diba? Soto ang mamimili sa kanila. Sa tingin ko, ang mananalo dyan mga kadonatics, itong si Virus or si Kiko Panghilinan. Nasa dalawa lang. Tingnan nyo naman, no? Yung dignidad ng ating Senado mga kadonatics ay ito. Talagang namang ang bababa na dahil sa mga ganitong tao, especially itong si Soto. Ay, nako, nakakalungkot, di ba? Anong sabi ng mga tao dito, be? Sana si Marcoleta para paimbestigahan niya mga insertion ni Hontiveros. Nako, hindi bagay sa pagmumukha nila. Tingnan mo mga kadonatics. Ano bang nangyari sa gobyernong ito? Mas mabuti nang yata pasakop ng tayo sa China. Ay, nako! Mas maganda pa mga kadonatics masakop tayo sa China kaysa sakupin tayo ng sarili nating liderato. Kasi look at that. What happened to us mga kadonatics ay talagang nilugmok tayo. Mabuti pa ang China mga kadonatics. At least kung may corruption man ay maraming magagawa din sa bansa. Thank you so much mga kadonatics. Comment down below sa inyong opinion. Babasahin natin yan lahat. God bless you at ingat palagi mga kadonatics. Don't forget to subscribe and like this video. Bye-bye.